Dahil sa pagdami ng mga biktima ng mga scam messages gamit ang mobile phones, iimbestigahan ngayon sa Senado kung paano masusugpo ang ganitong uri ng panloloko. Si Jade Miguel sa detalye. Inimbestigahan sa isang pagdinig sa Senado ang issue ng text scam at spam na patuloy nakakapangbiktima ng ilang individual. Ayon kay Senador Cynthia Villar na namuno sa pagdinig, marami nang nabiktima ito kasama na rin ng paggamit sa pangalan ng Villar Foundation Incorporated para makapanloko at makahingi ng pera sa mga mabibiktima nito. On our part, kami nasisira pangalan namin kasi sinasabi nung mga scammer na sa amin ng mga prices, so naniniwala yung mga tao tapos hinihinga nila ng pera, tapos pag nagbigay ng pera mawawala na sila. Kawawa naman yung mga naloloko nila, na mga mahihirap natin ding kababayan. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, kabilang na sa mga naging hakbang nila laban sa mga pang-aabuso na ito ay ang pagbablock ng SIM card na iniuutos nila sa telco companies at information campaign sa pamamagitan ng TV interviews at advisory sa mga dyaryo. Maaari raw mag-file ng complaint o affidavit sa NTC ang sinumang makakatanggap ng text scam. Ngunit para kay Villar, kulang pa mga naturang aksyon dahil marami pa rin daw ang nabibiktima ng scam na ito. Ba't hindi sila nila hinga ng telco ng advertisement sa television para mas maraming makaalam? Kasi alam nyo naman, ang reach ng television 80%, di ba? So dapat doon nilalagay nila para nang sa ganon, yung ating mga namang mga naloloko doon ay malaman nila na this is a scam, this is not true. Bagamat sinang-ayunan ng panukala na ito ng NTC, sinabi ng naturang komisyon na kakailanganin pa nila ng karagdagang budget para maisakatuparan ang nasabing rekomendasyon upang maprotektahan ang mga subscribers laban sa mapaninlang na text scams. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.